na ginagamitan na ng mga mas malalaking equipment at mga sundalo. Sa ngayon, hanggang bubong pa rin po ang baha sa ilang bayan sa Maguindanao, kaya posibleng matagalan pa ang pananatili ng evacuees sa mga evacuation center. At dahil lubog pa rin po sa baha ang ilang eskwelahan, ang naisip na solusyon ng DepEd Cotabato, pagsamasamahin na lang yung mga estudyante ng lahat ng antas sa iisang bakanteng classroom para sa isang informal class. At dahil sa napapadalas na po ang pagbuhos ng ulan at pagbabaha ngayon, nagbabala na po ang Department of Health laban sa mga nauusong sakit tuwing rainy season. Isa na riyan ang leptospirosis na isang impeksyon na nakukuha mula sa ihi ng daga na maaring humahalo sa baha. Ilan lamang sa karaniwang sintomas nito ay ang mga mataas na lagnat, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, pananakit ng binti, lalo na sa likurang bahi. Tama po ba yan? Yan, ubo, pagdura ng dugo at hirap sa pag-ihi. At kung lumala ang leptospirosis, maaaring ikamatay ito ng taong may sakit sa loob ng 2 araw kapag hindi naagapan. Kaya payo po ng DOH, huwag ipagsapalaran ang kalusugan at agad magpatingin sa doktor. Makabubuti na rin iwasan ang paglusong sa baha. Okay, I'm here. Samantala, tuloy-tuloy ng paggawa sa Araneta Avenue, Quezon Boulevard Interchange Project. Makibalita tayo kay Lab Anjuber at tingnan natin kung paano maapekto nito ang daloy ng trapiko ng ating po mga motorista. O Lab, kamusta dyan? Magandang umaga, Igan. Nako, okay pa naman ngayon ang daloy ng trapiko dito sa Araneta Avenue at Quezon Avenue. Wala pang poproblemahin ng ating mga motorista kung yun ang inaalala nila. At ngayong araw nga na ito, Igan, dapat pangatlong araw sana ng paggawa nitong tinatawag nilang C3 project ng Department of Public Works and Highways. Pero nga sa pagkakaalam natin, yung unang 2 araw, ang ginawa po ng DPWH ay nilagyan ng barikada itong area na paggagawa nga nitong underpass at paglalagay din po ng mga gamit dito sa area. Ngayong umaga naman, magkakaroon ng mobilization at paghahanda ng mga equipments pa at sa hapon sisimulan na ang widening ng right side ng Araneta Avenue patungo pong Maynila. Dahil dito po, sarado po ang southern lane or southbound lane ng lugar. Bukas o sa makalawa, isisimula naman po ang malalim na paghuhukay sa lupa. Ang susunod man po ay paggawa ng diaphragm wall na may lalim na 15 feet. Portion by portion po ang paggawa, kung kaya tinatayang 3 buwan po ang bubunuin bago matapos ang naturang paghuhukay pa lamang. Sa mga oras na ito, makikita nyo po mga kapuso, yung kaliwang lane po ng Quezon Avenue, maluwag pa naman ho, walang problema. Yung mga patungo ng EDSA, walang problema. Yung Araneta Avenue, kayo man ho, patungo ng Santa Mesa at patungo ng Caloocan, wala rin ho kayong po problemahin. Ang may problema dito, nako Igan, maraming jaywalker kahit na pa merong overpass dito na pwedeng lang daanan ng tatamad ng Pinoy minsan umakyat. Mas hindi sila natatakot na masagasaan ng mga rumaragas or mabilis na tumatakbong mga sasakyan. Yan muna ang aking update mula dito sa Quezon Avenue. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Lab Anjuber. Sana pang matagalan. Dumaan kayo mura to. Tinutungkab na naman yung proyekto ni Jojo Ochoa noong araw, noong administration siya na Quezon City. Yung mga bricks. Binabago na. Pinagmamalaking 100 milyon. Ngayon, tinutungkab na naman. May papalit naman. Baka papalitan ng ginto. Hindi ko alam. Ilan lang yun? Grabe, nasayang ang pera. Sa ibang balita, sumunod na rin ang kumpanyang Petron sa pagpapatupad ng oil price hike. Pasado alas 12 kaninang madaling araw, ipinatupad ng Petron ang dagdag na 25 sentimo sa kada litro ng diesel at kerosene. Dahil pa rin yan sa pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Samantala, ito naman po, papatapos ng unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, pero tila kumukunti po ang mga bilib sa kanyang performance. Bahagyang bumaba ang net satisfaction rating ni Pinoy sa pinakabagong survey ng social weather stations na isinagawa nitong June 3 hanggang June 6. Bumaba sa positive 46 mula sa dating positive 51% ang rating ng Pangulo noong Marso at sa tinanong na mahigit 1,000 respondents, 64% ang nagsasabing nasisiyan sila sa pamamalakan ng Pangulo habang 18% naman ang hindi kontento. Si Pangulo Noynoy Aquino naman hindi raw nababahala sa patuloy na pagbaba ng kanyang popularidad dahil mas prioridad daw niya ngayon ang pagbibigay ng solusyon sa kahirapan sa ating bansa. Pero ayon naman sa isang text message na ipinadala sa GMA News ni Congressman Mikey Arroyo, ang pababa ng satisfaction rating ng Pangulo dahil sa kawalan nito na aksyon sa mga problema ng bayan
at pagkakanlong sa tinaguriang mga KKK o kaibigan kaklase at kabarilan. Ang panibagong resulta ng SWS survey sa popularidad ni Pinoy. Pag-uusapan natin mamaya sa Talakyan ng Igan. Alam na alam ni Kong Mike yan dahil sad-sad din yung rating ng nanay niya nun. Oo. Diba? Hindi rin nila iniintindi yun dahil trabaho lang ng trabaho. Paulit-ulit lang naman yan diba? Oo, Bawat hindi. presidente. Sa umpisa talaga, popular ka dahil binoto ka Pero habang tumatagal, talaga makikita ng tao kung nararamdaman nila yung mga programa mo o hindi. Hindi kaya talaga. Pero dito naman, makita mo unti-unti naman yung pagbabae. Diba? Lumagapak lang yan nung bumili siya ng Porsche. At tapos ngayon, medyo okay, konti lang. Eto, bumalik si Virgie Torres, abangan yung susunod na survey. Samantala sa iba pang balita, matapos po ang nangyaring fish kill naman sa Batangas, pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang pagkain ng isdang hinango po sa Taal Lake. Game na nagkamay si Governor V, kasama po ang ilang alkalde sa pagkain ng bangus at tilapia na galing sa bayan ng Talisay, kung saan may mga nauulat na insidente po ng fish kill noong isang araw. Paghihikayat daw nila ito sa publiko na huwag matakot sa kanilang mga produkto. Personal ding nakipag-usap ang gobernadora sa mga residente na alagaan ang Taal Lake. Samantala, may ilan pang patay na isda na lumutang naman sa barangay Sampaloc kahapon, kaya naman agad itong tinanggal para hindi na makapanlason pa sa mga buhay na isda. Tumikim lang, no? Oo. Yung mga kumain, tumikim. Ang kain, di ba? Ito yung kain. Ako merienda. Pero dapat tulungan din natin kasi yung patay, syempre hindi nakakainin, pero may mga buhay. So tulungan natin, kawawa naman sila dyan. Saka i-regulate ng local government. Yung mga legal, yung mga legal. Oo. Alam mo, sabi nga ng kahapon guest namin si Secretary Alcala, no? Sabi niya, 7,000 na pala dati yung tinanggal na ng mga fish cages doon. Dati. Pero bumalik lang ulit. 7,000 na illegal. Oo, illegal. Pero bumalik lang din ulit, tapos ngayon lagpas na naman ng 1,000 daw. Alam ng mga mayor yan, Diyos ko, laki-laki Kaya, niyan. bumabalik-balik lang. Di ba? Langgam nga, nakikita natin Paru-paro pa. Kumikita. Ba ganun lang yun. Yun Pasadanan natin ang mga aksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Report. Patay ang isang binatilyo matapos barilin sa Batasan, Quezon City. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, maaaring may kinalaman naman sa gangwar ang ikinamatay ng 16 anyos na binatilyong sinilarang si Bonifacio Vivar. Alas 12 ng ating gabi nang matagpuan siyang wala ng buhay at may tama ng bala sa may ulo sa loob na isang nakaparadang pamasaherong jeep sa may Lakatan Street, Sitio Talanay, Barangay Batasan, Quezon City. Ayon mismo sa pinsan ng biktima, medyo napapasama raw sa mga gang nitong mga nakaraang araw ang pinsan niyang si Vivar. Bagay na lubusan namang ikinabahala ng mga otoridad pagkat kung nagkataon, Igan, mga simpleng away na kabataan ay humahantong na sa kamatayan. Sa mga sandali ito ay patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, inilabasan ng pulisya ang artist sketch ng suspect na sinasabing nasa likod ng pagpatay sa isang call center manager sa Mandaluyong City noong gabi ng Sabado. Ayon sa paglalarawan ng dalawang testigo, nasa pagitan daw ng 20 hanggang 25 taong gulang, 5'8 hanggang 5'10 ang taas, malaki ang katawan, maputi po ang kanyang kulay. Dakilalang suspect sa pangalang Rafi. Ayon sa pulisya, may mahigit 20 saksak sa katawan ang tinamo ng biktima na si Maria Luisa Dominguez sa loob ng kanya inupang apartment sa Mandaluyong. Posible rin daw nakakilala ng biktima ang suspect sa isang social networking site at ilang araw pa lang daw niyang karelasyon ang biktima. Sabado, huling nakitang buhay ang biktima habang abala sa paghahanda ng pagkain para sa boyfriend. Pagsabi ng alas 6 ng gabi, 4 na lalaki